Pero anong kapalit? Anong kapalit? Pera. Nga yun ang ginagamit ni Epifanio Labrador. Kailan ba nagiging masama ang isang bagay na ginagawa? Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po. At sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, kumusta po kayo lahat? Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Ito na naman tayo mag-uusap tungkol sa isang tao na walang pakundangan, na talagang sinisira niya yung pananampalataya natin. Sinisira niya yung pagkatao ng kapatid na Eduardo Manalo. Sinisira niya ang kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kilala na po ninyo yun kung sino yung binabanggit ko. Walang iba kundi yung asong ulol, sira ulong aso, si Epifanio Labrador. Na itinatanggi pa niya na siya ay bayaran. Marami namang nagpapatuon isa siyang bayaran. Alam natin na yung mga bawat ginagawa natin para sa ating buhay, para sa ating pamilya, gusto natin ay mayroong pagpapala. Kaya nagsusumikap tayo para yung ginagawa natin ay maisaayos lahat ng bagay para sa ating pamilya. Pero kung hinaluan mo iyan ng isang masama, wala nang pagpapala. Kahit anong pagsisikap mo gawin, mawawala yung pagpapala. Kailan ba nagiging masama ang isang bagay na ginagawa kung hindi mo na ito ginamit sa maayos na paraan? Halimbawa, ganito, nasa social media ka. Kung ginagamit mo yan ng tama, yung para lang mapasaya ang tao, magbigay ng magandang informasyon, okay yun. Paano kung sisiraan mo ang isang bagay, isang grupo, isang tao, pero mayroong kapalit? Anong kapalit? Pera. Nga yun ang ginagamit ni Epifanio Labrador. Paano ko nasabi yun? Bakit ko nasabi yun? Ang daming kumakalat ngayon social media na isa siyang bayaran na vlogger. May kumakalat na video na mayroon siyang kausap na babaliktarin ko daw nila yung sitwasyon, babanguhin daw nila yung isang tao ayon sa kanyang kausap. Ang kausap niya doon ay Brad ang tawag niya. Yan siguro yung mga binabanggit niya ng mga Brad niya, ate at kuya niya sa mga nakaraan niyang mga video. Yung huli niyang video kahapon, mayroon siyang binanggit na mga tao na pinapasalamatan. Panoorin ninyo kung gusto ninyong panoorin. Mayroon siyang pinapasalamatan tao doon na nasa likod daw niya, walang sawang tumutulong daw sa kanya. Ayon mismo sa kanya, mayroon siyang binanggit na tao. Hindi ko alam kung nagkamali lang ako ng pandinig o totoo. Kayo na ang bahalang humusga doon. Kasi itong si Epifanio Labrador, panay ang tira niya sa Iglesia ni Cristo. Sinisiraan niya. Sa bawat pag-upload niya, nandun yung paninira. Grabe talaga kung nakapanira. Kung ano-ano lang ang mga binibintang. Mayroon daw pinapatay ng mga hari, mga ministro, tinatakot daw natin siya.
Napakasinungaling talaga nito. Sinisira niya yung kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang daming tinutulungan ng mga tao ang Iglesia ni Cristo. Pinapalabas niya na siya ang kawawa ngayon, na pinahahanting daw natin. Ang ginawa lang naman ng Iglesia ni Cristo ay nagsampa ng kaso. Nagsampa ng kaso laban sa kanya dahil sa mga kung ano-ano binibintang niya ang Iglesia ni Cristo sa tagapamahalang pangkalaban kay Eduardo Manalo. Kung ano-ano ang mga salitang pang-iinsulto ang ginagawa niya. Hindi makatao yung kanyang ginagawa. May mga bidyong kumakalat na siya yung tao yun. Yung video na kumakalat na siya yung mayroong kasong pagnanakaw, qualified theft, mayroong warrant of arrest na tinakasan niya, itinatawagin niya na siya yun. Kung hindi ikaw yun, bakit hindi mo alisin yung mga takip sa ulo mo, yung face mask mo, yung sombrero mo? Patunayan mo na mali sila. Pinapalabas mo, kung nahulaan na sana ninyo, di inalis ko na sana yung face mask ko yun. Ako naman, mababaw na dahilan. Pero pag nahuli ka, sigurado yan. Pero ayon din mismo sa yung video, hindi ka pahuhuli ng buhay. Pinagmamayabang mo nga, mayroon kang mga kasamahan na mga 70 katao at may 2 commander. Pinagmamayabang mo na mayroon kang mga kakilalang mga pulis, mga sundalo, o kamag-anak ng NBI. Sinabi mo yun. Nasaan sila ngayon kung totoo? Yung huli mong video, may pinasalamatan kang tao na nasa likod mo na lagi nakasuporta sa'yo. Malinaw na ikaw ay isang bayaran na vlogger. Ginagamit mo yung video para kumita ka. Sisirain mo ang isang bagay, ang isang grupo, ang isang tao, pero mayroong kapalit na pera. Binabaliktad mo ngayon ang mga pangyayari. Yung mga nanonood sa'yo, pinapilit mong pinapaniwala na ikaw ngayon ang kawawa. Sinasabi mo, mahirap lang tayo. Pag ganito tayo, pag ganitong mahirap, kawawa. Pa-effect ka naman, paawa effect. Di ka ba naawa sa iyong pamilya? Sinabi mo, naawa na sila sa iyo, nag-aalala. Kasi nandyan ka sa kagubatan, katundukan. Ay nako. Sigurado yan. Pagka nakita ka na ng mga pulis, ay kasi hindi naman Iglesia ni Cristo ang pupunta mismo sa iyo. Pulis na ang ginawa lang ng Iglesia ni Cristo, nagsampa ng kaso laban sa paninira mo. Yun lang yung binabanggit mo na bakit hindi pinost sa Facebook, sa YouTube si Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang mga di umano kasalanan na ginawa niya. Hindi naman niya dinadama ang Iglesia ni Cristo. Makikialam lang ang Iglesia ni Cristo kung nadawit ang Iglesia ni Cristo. Magre-react lang ang mga kapatid kung nadawit ang Iglesia ni Cristo, nadawit ang pamamahala. Ngayon, dinadamay mo lahat mula sa sugo hanggang sa panahon ito. Yung mga panahon na yun, hindi ko alam kung nandun ka na, yung panahon ng sugo. Sige, maraming salamat po at magandang araw muli sa lahat.